FPRRD, binanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi niya ito inaasahan. Bumalik ito sa kanya. Exposed, isang dating Pangulo, binanatan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbebenta ng ginto. Pero alam niyo bang mas maraming nabentang ginto sa kanyang panahon nung siya ay nasa pwesto? Isang malaking plot twist ito na hindi niyo inaasahan. Now you also address the issue about the gold. And ano mo, ito tanong ko nga, Attorney Claire, matagal na tong kwento, di ba? O ang mga Marcos may Yamashita gold. O ang dami nilang ginto. O binenta ang ginto ng kung ano-ano. Why did you address this in a press conference? Because it was also stated by former president in that rally in Cebu. And Ms. Karen, this issue had already been answered by BSP as early as October 2024. He keeps on telling this. Parang nag-utos daw si PBBM na ibenta itong mga gold na to. Okay. This is the work, the regular strategy or routine strategy of BSP to sell gold, to pump up the economy. So, they said that selling gold is just part of a routinary strategy. So, why will former president bring it up? He should know this, being the former president. He should know the activities of BSP. That's why I asked, did your economic experts tell you this? Parang wala kang alam eh. Mga kababayan, isang mainit na isyu ang lumutan kamakailan. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa di umano'y pagbebenta ng ginto. Pero teka, tama ba ang kanyang sinasabi? O may isang napakalaking impormasyon na hindi niya sinasabi sa bayan? Pero bago natin sagutin yan, balikan muna natin ang tunay na nangyari. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang may hawak ng ating gold reserves. Kapag mataas ang presyo ng ginto, normal na binibenta ito para sa ating ekonomiya. Ayon kay Atty. Claire Castro, ang bagong PCO Undersecretary, ito ay isang pangkaraniwang estratehiya ng gobyerno. Hindi lang ngayon, kundi noon pa. Pero may mas malaking nakakagulat na detalye. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mula 2020 hanggang 2022, panahon ng Administrasyong Duterte, hindi lang basta may nabentang ginto, kundi mas maraming ginto pa ang naibenta. Kung ating makikita sa datos mga kaibigan, sa tradingeconomics.com/Philippines/gold reserves, makikita nyo dito na 49.31 na tonelada ng ginto ang naibenta sa panahon ni Duterte. Mas mataas pa ito kaysa sa 19.05 na tonelada na naibenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ito'y mula 2020 hanggang 2022 at makikita naman ninyo mga kaibigan sa chart, napakalaki ng gold reserves na nabenta sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot dito, bakit parang nakalimutan ito ng dating Pangulo? Dito natin makikita ang isang matinding irony. Ang mismong taong bumabatikos ay siya ring gumawa ng mas malaki pang hakbang sa parehong bagay na kanyang tinutulig sa ngayon. Kung pagbebenta ng ginto ang issue, sino ngayon ang dapat tanungin? Isang malaking palaisipan na kayo mismo ang dapat humusga. Pero bago kayo magdesisyon, tanungin niyo muna ang inyong mga sarili. Bakit ngayon lang lumulutang ang mga isyong ito? Sino ang tunay na nakikinabang sa ganitong mga aligasyon? Ngunit ayon din kay Atty. Claire Castro na ang pagbebenta ng ginto ay hindi nasakop ng Pangulo ng Pilipinas, kundi ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas lamang. Kaya nga naman, kung gusto mong malaman pa ang mas malalim na katotohanan, siguraduhin mong maging updated kaibigan at mag-research patungkol sa mga napapakinggan natin
sa mga balita dahil marami pa tayong ilalabas na impormasyon na siguradong magpapaisip sa atin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Colossus 3 verse 9. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad ninyo na ang dating pagkatao pati ang kanyang mga gawa. Sa gitna ng mga kontrobersiya at isyu sa lipunan, madalas nating nakikita ang kasinungalingan, panininlang at paninisi sa iba. Ngunit bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, tayo ay tinatawag upang mamuhay sa katotohanan. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang katotohanan, 1:14 verse 6, at siya ang ating gabay sa pagsasabi ng totoo at pagtalikod sa pandaraya. Sa halip na makisama sa kultura ng panininlang at sisihan, dapat tayong tumingin sa ating Panginoong Jesus bilang ating huwaran. Hindi siya kailanman nagsisinungaling, hindi siya nanira ng iba, at hindi siya gumamit ng kasinungalingan para sa sariling kapakinambangan. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig, pagpapakumbaba at katapatan. Mga katangiang dapat nating tularan, kaibigan. Kaya ano ang application nito sa ating buhay? Una, manindigan sa katotohanan. Huwag tayong madaling malinlang o magpadala sa mga propaganda. Alamin ang katotohanan sa liwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, huwag madaling maghusga. Sa halip na sumama sa paninira, pagnilayan natin kung paano tayo maaaring maging instrumento ng kapayapaan at katotohanan. Pangatlo, pakita si Kristo sa ating buhay. Gamitin natin ang ating salita at gawa upang ipakita ang liwanag ng ating Panginoong Kristo sa iba ng may katapatan, pag-ibig at kababaang loob. Ano man ang nasa balita, tandaan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto kundi ang ating Panginoong Kristo mismo. Ang yaman ng mundong ito ay lilipas, ngunit ang katotohanan, pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Kristo ay walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming katotohanan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong patnubay sa amin. Turuan niyo po kaming mamuhay ng may integridad upang hindi kami malinlang ng kasinungalingan ng mundo. Naway ipakita namin sa iba ang iyong pag-ibig at liwanag. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa patuloy na pakikinig ng aming mga panalangin at patuloy kaming gabayan at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ni sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.